Hindi ko agad napansin ang pagbabago kay Lia. Noong una, iniisip ko lang na pagod siya. Palaging tahimik tuwing gabi, at madalas ay biglang nawawala bandang alas 11. Kapag tinatanong ko, iisa lang ang sagot niya. May inaasikaso lang ako. Hindi ako nagduda. Shota ko siya. Mahal ko siya. Pero may mga bagay na hindi mo dapat binabaliwala. Nakatira kami sa isang lumang apartment sa probinsya, dating bahay ng lola niya. Kahoy ang sahig, makitid ang mga pasilyo. At may mga bahagi ng kisame na tila may mga matang nakamasid kahit walang ilaw. Tuwing hating gabi, may naririnig akong kaluskos sa bubong. Parang may gumagapang. Akala ko pusa. Hanggang isang gabi, may narinig akong paglagapak. Kasunod ang mahabang katahimikan. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, wala si Lia. Pero may naiwan. Isang patak ng dugo sa sahig. Kinabukasan, napansin kong may kakaibang amoy sa bahay, halo ng asin, bawang, at suka. Akala ko nagluluto lang siya. Pero nang silipin ko ang kusina, wala roon si Lia. Sa halip, may mangkok na puno ng asin sa ilalim ng mesa. May bawang na nakasabit sa may bintana. At sa dingding, may nakaukit na simbolong hindi ko maintindihan. Nang tanungin ko siya, ngumiti lang siya. Pero hindi iyon ang ngiti na kilala ko. Parang, may tinatago ang mga mata niya. Noong gabing iyon, nanaginip ako. Nakita ko si Lia, nakalutang sa hangin, ang ibabang kalahati ng katawan niya ay hiwalay. Nakasabit ang mga bituka, tumutulo ang dugo. Ang mukha niya ay nakangiti habang lumilipad sa itaas ng mga bahay. Pagkagising ko, basang-basa ng pawis ang kama. At sa tabi ko, wala siya. Kinabukasan, bumisita ang matandang kapitbahay, si Aling Sela. Hindi siya basta-basta pumupunta sa amin. Matandang babae, Aling Sela, ang nakatayo sa labas ng lumang apartment sa probinsya, umaga. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, saka bamulong. Anak, buhay pa ba ang syota mo? Natawa ako, pero hindi siya ngumiti. Kung mapapansin mo, dagdag niya, tuwing gabi, wala siyang anino. Kinilabutan ako. Noong gabing iyon, sinubukan kong obserbahan si Lia. Tahimik lang siya, nakatitig sa bintana, at nang patayin ang ilaw. Tama si Aling Sela, wala siyang anino. Sinundan ko siya isang gabi. Bandang alas 11, lumabas siya ang kabahay. Tahimik, walang lingon. Parang alam niyang susunod ako. Hanggang sa makarating kami sa isang bakanteng lupa sa gilid ng baryo. Walang ilaw, walang tao. Doon ko narinig ang unang tunog. Isang malagkit na punit, parang laman na hinihiwalay. Nakita ko siyang yumuko, at sa harap ko mismo, humiwalay ang katawan niya sa baywang pataas. Lumabas ang mga bituka, tumulo ang dugo, at bago pa ako makasigaw, lumipad siya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Bumaba ang ulo niya sa harap ko, nakalutang sa ere. Matagal na kitang pinili, sabi niya. Hindi ka ba nagtaka kung bakit hindi kita kinakagat? Nalaman ko ang lahat. Si Lia ay hindi naging manananggal. Ipinanganak siyang ganon. At ako, pinatataba, inaalagaan, minamahal, para sa huling pagkain. Sinubukan kong tumakas kinabukasan. Nag-impake ako, nagdasal, naglagay ng asin sa bulsa. Pero paglabas ko ng bahay, nandoon si Lia. Buong buo, nakangiti. Hindi ka makakaalis, sabi niya. Bahagi ka na ng akin. Tinakpan niya ang bibig ko. At sa huling sandali, nakita ko ang tunay niyang mukha, hindi tao. Hindi halimaw, kundi isang nilalang na gutom na gutom. Sa pag-ibig at dugo, nagising ako sa kama. Akala ko panaginip lang, pero nang tumingin ako sa salamin, wala na rin akong anino, at sa ilalim ng kama, may mangkok ng asin, para hindi ako makalabas sa gabi.